Binomba ng US ang water facilities ng Iran noong nakaraang araw. Sa unang tingin, parang napakalaking dagok nito. Dahil kapag naapektuhan ang supply ng tubig, apektado ang pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao. Ngunit, ang pagkasira ng infrastruktura ng Iran ay hindi nangangahulugan na babagsak na sila. Kaya sa video na ito, susuriin natin kung ano ba talaga ang nagpapatatag sa Iran sa panahon ng krisis. Unang-una mga kaibigan, hindi direktang tinatamaan ang pangunahing kakayahan ng militar. Kapag naririnig natin na binomba ang water facility ng Iran, natural na isipin natin na malaking dagok ito sa Iran. Ngunit sa realidad ng modernong digmaan, ang pagkasira ng mga pasilidad ng tubig ay hindi agad nagpapahinto sa operasyon ng militar. Ang pangunahing lakas ng Iran ay nakasalalay sa mga missile forces nito, air defense systems, military bases, command centers, at sa Revolutionary Guard. Ang mga ito ang bumubuo sa kakayahan ng Iran na magdepensa at magsagawa ng mga operasyong militar. Kahit magkaroon ng pinsala sa ilang water facilities, hindi ibig sabihin na mawawala agad ang kakayahan ng mga puwersang ito na gumalaw at lumaban. Bukod dito, ang mga mahalagang military installation ay karaniwang may sariling mga sistema para sa emergency supplies at logistics. Dahil dito, kahit magkaroon ng problema sa ilang bahagi ng infrastruktura ng Iran, hindi agad napuputol ang operasyon ng mga pangunahing unit ng militar. Sa madaling salita, ang pag-atake sa water facilities ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga sibilyan. Ngunit iba ang usapin kapag pinag-uusapan na ang kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang mga operasyong militar nito. Kaya kahit seryoso ang pinsala, hindi ito otomatikong nangangahulugan na nawalan na ng kakayahang lumaban ng Iran. Ikalawa, kapag pinag-uusapan ng epekto ng isang pag-atake, mahalagang tingnan natin kung gaano kalaki ang bansang tinamaan. At sa kasong ito, ang Iran ay hindi isang maliit na bansa na madaling maparalisa ng ilang pag-atake sa infrastruktura. May populasyon nitong humigit kumulang 90 milyong tao at kabilang ang Iran sa pinakamalalaking bansa sa Middle East na may lawak na mahigit 1.6 milyong kilometro kwadrado. Ang laki ng teritoryo nito ay nagbibigay ng kakayahang ipamahagi ang mga kritikal na pasilidad at mapagkukunan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod dito, matagal nang nahaharap ang Iran sa iba't ibang hamon mula sa mga parusang pang-ekonomiya, kakulangan sa tubig sa ilang rehiyon, hanggang sa mga tensyon sa seguridad. Dahil dito, nakabuo ito ng mga sistema at estratehiya upang patuloy na gumana kahit nasa ilalim ng matinding presyon. Mahalaga ring tandaan natin na ang tunay na katatagan ng Iran ay nakasalalay sa kakayahan ng pamahalaan, ng militar, mga institusyon at mamamayan na magpatuloy sa kabila ng krisis. At sa loob ng maraming dekada, ilang beses nang napatunayan ng Iran na kaya nitong mag-adjust at magpatuloy kahit nahaharap sa malalaking pagsubok. Kaya kahit seryoso ang pinsalang dulot ng pag-atake sa ilang water facilities, hindi ito sapat upang agad na magdulot ng pagbagsak ng isang bansang may malawak na teritoryo, malaking populasyon, at mga institusyong sanay nang humarap sa matinding presyon. Ikatlo, maaaring magdulot ito ng galit laban sa kalaban, hindi laban sa gobyerno. Marami kasing nag-aakala na kapag nahirapan daw ang mga Iranian dahil sa digmaan, otomatiko nilang sisisihin ang kanilang sariling pamahalaan. Ngunit hindi ganun ang nangyayari sa Iran. Kung mararamdaman ng maraming Iranian na ang mga water facilities na ginagamit ng mga sibilyan ang tinatarget ng US at Israel, may posibilidad na mas tumindi ang galit nila sa bansang nagsagawa ng pag-atake kaysa sa sarili nilang pamahalaan. Sa halip na humina ang suporta nila sa gobyerno, maaari pa itong lumakas dahil sa pakiramdam ng pambansang pagkakaisa sa panahon ng krisis. Sa panahon ng digmaan, madalas na inuuna ng mga tao ang pambansang pagkakaisa kaysa sa mga panloob na pagkakaiba. Number 4, ang target ay pressure, hindi regime change. Kapag may nagaganap na mga pag-atake sa panahon ng tensyon o digmaan, mahalagang tanungin natin, ano ba talaga ang layunin ng US at Israel? Dahil hindi lahat ng military action ay idinisenyo upang pabagsakin ng isang bansa o palitan ang pamahalaan nito. Sa maraming pagkakataon, ang layunin ng ganitong mga operasyon ay magpadala ng mensahe at maglagay ng presyon sa kabilang panig upang baguhin ang kanyang mga desisyon o tanggapin ang ilang kondisyon sa negosasyon. Sa madaling salita, ang target ay impluwensyahan ang kilos ng pamahalaan. Hindi kinakailangang alisin ito sa kapangyarihan. Ang pagpapabagsak ng isang gobyerno o tinatawag na regime change ay isa sa pinakamahirap
at pinakamagastos na layunin sa international na politika. Kadalasan, nangangailangan ito ng mas malawak na kampanyang militar, matagal na operasyon at malaking panganib ng kaguluhan pagkatapos ng labanan. Dahil dito, maraming bansa ang mas nakapokus sa paggamit ng presyon upang pilitin ang kabilang panig na makipagkasundo kaysa sa direktang pagtangkang pabagsakin ang buong estado. Sa kaso ng Iran, kahit seryoso ang pinsalang dulot ng mga pag-atake sa ilang infrastruktura, hindi ito otomatikong nangangahulugan na may agarang plano upang buwagin ang buong sistema ng pamahalaan ng bansa. Mas malamang na ang layunin ay pataasin ang gastos at presyon sa pamunuan ng Iran upang maimpluwensyahan ang kanilang mga susunod na hakbang. Kaya mahalagang maunawaan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagpapadala ng presyon at pagpapabagsak ng isang gobyerno. Ang pagpapadala ng presyon ay maaaring makamit sa limitadong operasyon, samantalang ang pagpapabagsak ng rehimen ay isang mas malawak at mas komplikadong layunin na hindi basta-bastang nakakamit sa pamamagitan lamang ng pag-atake sa ilang pasilidad. Ikalima, nakaranas na ang Iran ng mas mabibigat na krisis. Sanay na sila dyan. Kasi kung titingnan natin ang kasaysayan ng Iran, makikita natin na hindi ito isang bansang madaling gumuho dahil lamang sa isang uri ng pag-atake o krisis sa infrastruktura. Sa loob ng ilang dekada, ilang beses na itong sumabak sa mas malalalim at mas komplikadong hamon. Naranasan ng Iran ang matitinding parusang pang-ekonomiya na tumama sa banking system, kalakalan at access nito sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, ilang beses din itong nakaranas ng matinding geopolitical pressure at mga tensyon sa rehiyon na umabot pa sa direktang sagupaan sa ibang mga bansa. Bukod pa rito, naranasan din ng Iran ang mga internal na krisis tulad ng malawakang protesta, inflation, kakulangan sa ilang basic services, at problema sa tubig sa ilang rehiyon na dulot ng tagtuyot at infrastruktura. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling gumagana ang estado, ang militar at ang mga pangunahing institusyon nito. Ang mahalagang punto dito ay ang resilience ng isang bansa ay hindi nasusukat sa iisang sektor lamang. Kahit patamaan ang isang mahalagang infrastruktura tulad ng water facilities, meron pa ring natitirang kapasidad ng estado na mag-adjust, na magpatuloy at magpatupad ng kontrol. Kaya kapag titingnan natin ang pag-atake sa Iran sa ganitong konteksto, malinaw na ang epekto nito ay seryoso at may humanitarian implications, pero hindi ito katumbas ng biglaang pagbagsak ng isang bansang matagal nang sanay humarap sa mas malalalim at mas matitinding krisis. Sa huli, ang tanong na dapat nating dalhin ay kung ano talaga ang nagbabago sa kapangyarihan ng isang bansa kapag ito ay tinatamaan ng ganitong uri ng pag-atake. Ang pag-target sa water facilities ay maaaring magdulot ng matinding pressure, kaguluhan sa araw-araw na buhay, at humanitarian concern. Pero gaya ng nakita natin, hindi ito sapat para agad na pabagsakin ang isang estadong kasing laki, kasing estruktura, at kasing komplikado ng Iran. At dito pumapasok ang mas mahalagang aral. Sa modernong digmaan, ang tunay na laban ay sa kung sino ang mas kayang magtiis, mag-adjust at magpanatili ng kontrol sa gitna ng krisis. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng geopolitics analysis na diretso, malinaw at walang exaggeration, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin at i-follow mo na rin ang Facebook page natin para sa mas marami pang breakdown ng mga global events na may mas malalim na konteksto. At kung may particular kang isyong gusto mong ipaliwanag o i-analyze natin sa susunod na video, i-comment mo lang sa ibaba.